Mr. Big. Isang sundalo ng Special Forces, ngayon ay brutal siyang inaabuso ng mga gwardya ng bilangguan sa harap mismo ng lahat. Pinagtatawanan pa nila ang larawan ng kanyang kasintahan sa pinakamapanghiyang paraang posible. Nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib, ngunit pinipilit niyang manatiling kalmado. Sa sandaling lumaban siya, mahuhulog kaagad sa kanilang patibong. Ang hindi alam ng mga gwardyang ito ay maling lalaki ang kanilang pinili. Ilang buwan lamang ang nakalipas, umuwi si Ray mula sa digmaan na babalot ng karangalan at kaluwalhatian. Pagkatapos ng mga taon ng pagmamahal sa iisang babae, sa wakas nag-propose na siya kay Kelly. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila handa nang magpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit nang papasok na sila sa kanilang sasakyan, isang mayamang batang spoiled ang biglang pumihil sa kanila. Nakatitig siya kay Kelly at walang pag-aalinlangan, nag-alok siya ng $1,000 para ibili siya ng biglaan. Agad siyang pinatahimik ni Ray. Mabilis na hinayla ni Kelly si Ray papunta sa kotse dahil ayaw niya ng gulo sa isang taong tulad niyan. Sa halip na umatras, mas lalo pang naging arrogant ang lalaki. Sa publiko, binaba niya ang kanyang pantalon para pukawin ang mga ito. Doon nawala ng pasensya si Ray. Isang suntok lang ang nagpabagsak sa lalaki. Sumugod ang kanyang kaibigan para tumulong, pero madali rin siyang natamba ni Ray. Napahiya at galit na galit, bumunot ng kutsilyo ang mayaman at sumugod kay Ray. Hindi siya tinamaan ng talam. Sa halip, ang lalaki ay bumangga sa isang kotse at namatay sa banggaan. Kasabay noon, kinasuhan si Ray ng manslaughter. Dahil sumuko siya sa korte, binigyan lamang siya ng 18 buwan sa bilangguan. Nangako si Kelly na maghihintay at pakakasalan siya pagkalabas niya. Ngunit ang ama ng namatay, si Senador Kelton, ay tumangging tanggapin ang nangyari. Gamit ang kanyang pera at impluwensya, sinuhulan niya ang prison warden, si Mac, na nagkataong kilala rin ni Ray mula pagkabata. Inutusan siya ni Kelton na dahan-daang sirain si Ray sa loob ng bilangguan at tapusin siya kapag tama na ang oras. Kaya, sa sandaling mapunta si Ray sa likod ng mga rehas, ang kanyang tinatawag na welcome party ay naghihintay na. Siya ay pumasok lamang sa isang mundong ginawa upang durugan siya. Hindi nagtagal, isang sadistikong gwardya na nagngangalang Rico ang sumalubong kay Ray at sa iba pang mga bagong bilanggo na dumarating sa bilangguan. Agad na nakakuha ng atensyon ni Rico ang pagkakita sa isang dating sundalong katulad ni Ray. Para sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon para apihin ang isang taong karaniwan niyang hindi kayang hawakan. Ginugol ni Rico ang kanyang oras sa panggugulo sa mga bagong bilanggo hanggang sa dumating ang isa sa kanyang mga nakatataas at pinilit siyang tumigil. Pagkatapos nito, ipinadala ang mga bilanggo sa kanilang maliliit at masikip na mga selda. Maya-maya ay sinubukan ni Ray na makihalubilo sa iba pang mga bilanggo na nagpapahinga at naglalaro, halos parang mga estudyante na nagpapatay ng oras bago ang klase. Sa sandaling iyon, aksidenteng nabangga ni Ray ang isang bilanggo na nagngangalang Tony. Ang maliit na insidente ay muntik nang magdulot ng sagupaan sa pagitan ng dalawang malaking gang sa bilangguan. Mabuti na lang at nakatanggap si Ray ng hindi inaasahang proteksyon mula sa isang leader ng gang na nagngangalang Maine. Dahil mas kaunti ang grupo ni Tony, nagpasya siyang lumayo bago pa man siya maatake ng mga tauhan ni Maine. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang gwardya ang nagpaalam kay Ray na itatalaga siya sa pagtatrabaho sa aklatan ng bilangguan at binalaan siya na huwag gumala ng hindi kinakailangan. Kaya, sinimulan ni Ray ang kanyang unang araw sa likod ng mga rehas. Sa isang araw lang, nakakuha siya ng ilang bagong kakilala, ngunit nagkaroon din siya ng mga kaaway na naghihintay na ng kanilang pagkakataon na habulin siya. Isang araw, habang nakahiga si Ray sa kanyang selda, biglang dumating si Rico para sa isang regular na inspeksyon. Sinimulan niyang halughugin ang mga gamit ni Ray hanggang sa makakita siya ng litrato ni Kelly. Nang makita ang larawan ng magandang kasintahan ni Ray, sinimulan itong kutsain ni Rico at gumawa ng mga kasuklam-suklam na pantasya tungkol sa kanya. Doon na tuluyang nagalit si Ray. Ngunit hindi pa nasiyahan si Rico. Patuloy niyang binubugbog si Ray, ninanamnam ang bawat segundo nito. Mabuti na lang, isang mabait na gwardya ang pumasok at pinilit si Rico na huminto bago pa man lumala ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, si Rico ay hindi lamang ang problemang kinakaharap ni Ray sa bilangguan. Isang araw, habang naliligo si Ray, isa pang bilanggo na malinaw na hindi nakakakita ng babae sa loob ng mahabang panahon ang nagsimulang manggulo sa kanya. Sinubukan ng lalaking nagngangalang Hammer na pilitin si Ray na tugunan ang kanyang mga baluktot na pagnanasa. Tumanggi si Ray at agad siyang binugbog. Mabilis na naakit si Rico at ang iba pang mga gwardya at si Ray ay kinaladkad patungo kay Mac. Sa halip na makinig sa aktwal na nangyari, sinisi ni Mac si Ray sa hindi pagsunod kay Hammer. Muli, si Ray ay binugbog ng husto. Sa pangalawang pagkakataon, isang gwardya na nagngangalang Victor ang pumasok at pinigilan ang pang-aabuso. Dahil ayaw niyang lumaki ang sitwasyon, inutusan ni Mac si Rico na ilayo si Ray. Kinabukasan, ginugol ni Ray ang oras kasama ang ilang mga bagong kaibigan na nakilala niya sa bilangguan, kahit alam niyang si Tony ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob laban sa kanya.
Habang nagtatrabaho sa aklatan ng bilangguan, si Ray ay lalong napalapit sa kanyang katrabaho, si David. Sa unang tingin, mukhang kalmado at walang kasalanan si David, ngunit sa totoo lang ay isa siyang dating marahas na magnanakaw na nasentensyahan ng habang buhay na sentensya. Ikinwento niya kay Ray ang tungkol sa pagnanakaw na nagdulot sa kanya ng pagkakakulong at isiniwalat pa na palihim niyang itinago ang ninakaw na pera sa isang lugar bago siya nahuli. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Rico na may dalang balita. Dumating si Kelly para bisitahin si Ray. Sa sandaling magkita sila, pareho silang napuno ng kaligayahan. Simula nang mapunta si Ray sa kulungan, ito ang unang pagkakataon na nagkita sila, ngunit nang mag-usap na sana sila, biglang tinapos ni Rico ang pagbisita at inutusan si Ray na bumalik sa kanyang selda. Sinabi niyang tapos na ang oras ng pagbisita, pero alam ni Ray na ginagawa lamang ito ni Rico para pukawin siya. Nagalit si Ray, ngunit sinubukan siyang pakalmayan ni David. Ipinaalala niya kay Ray na ang pagkawala ng kontrol ay magdudulot lamang ng mas maraming gulo at posibleng magpahaba sa kanyang sentensya. Kumukulo pa rin sa galit, sinubukan ni Ray na linisin ang kanyang isip sa pamamagitan ng pakikipaglaro ng baraha sa grupo ni Mason. Si Ray at isang batang bilanggo na nagngangalang Billy ay nanalo ng maraming sigarilyo, na nagpagalit sa isang maskuladong bilanggo. Kalaunan ay tinarget ng lalaki si Billy habang siya ay nagsasanay gamit ang mabibigat na kagamitan sa bakuran at bigla siyang inatake. Mabuti na lang at dumating si Ray sa tamang oras at binugbog ang lalaki. Sa wakas ay tumigil ang laban nang dumating ang isang gwardya na nagngangalang Will at pumagitna. Malinaw na nabigo ang grupo ni Tony at galit din si Mac dahil patuloy na nakaligtas si Ray sa bawat sitwasyon. Ngunit ang mga bunga ng laban ay sumunod agad. Hinamon ni Tony si Ray sa isang one-on-one duel. Mabilis na nalaman ng mga gwardya at ni Mac ang salungatan at nagpas siyang gamitin ito bilang isa pang dahilan para parusahan si Ray. Bilang parusa, brutal na itinulak ni Mac ang kanyang baton kay Ray mula sa likuran na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pinanood ni Victor ang buong eksena ngunit wala siyang magawa sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, kahit siya ay natatakot na humarap kay Mac. Kinabukasan, si Rico at ang iba pang mga gwardya ay nagchismis tungkol kay Ray. Inamin nila na mas matapang siya kaysa sa kanilang inaasahan, kahit na ang kanyang pangangatawan ay hindi partikular na malaki. Bigla, si Victor ay pumasok at binalaan silang itigil ang pagpapahirap agad kay Ray. Kung sila ay tumanggi, sinabi niyang ire-report niya ang lahat kay Will at sa gobyerno mga awtoridad. Sinabihan pa sila ni Victor na ibalik ang perang ibinayad sa kanila ni Mac sa pang-aabuso kay Ray simula noong araw na dumating siya sa bilangguan. Nang marinig ito, napagtanto ni Rico at ng kanyang kasama na wala na si Victor sa kanilang panig. Agad nilang iniulat ang sitwasyon sa kanilang amo. Nang marinig ito ni Mac, nagalit siya. Malinaw na kinuha ni Victor ang parehong pera ng lahat at ngayon ay sinusubukan niyang magkunwaring matuwid. Para kay Mac, si Victor ay naging walang iba kundi isang pananagutan. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan niya si Rico na patayin siya. Kinabukasan, isa sa mga kaibigan ni Ray ang nakapansin ng bakas ng dugo na humantong sa isang nakakagulat na natuklasan. Patay na si Victor, sa halip na akuan ang responsibilidad. Pinagbintangan ni Rico ang isang inosenteng bilanggo para sa pagpatay kay Victor. Sa ibang araw, pinanood ni Ray ang isang grupo ng mga bilanggo na nagsasanay para sa isang paparating na kompetisyon sa bilangguan na tinatawag na Wick Cup. Habang pinagmamasdan sila, nagsimulang magtaka si Ray kung bakit tila napakaraming tapat na tagasunod si Mason sa loob ng bilangguan. Tahimik na ipinaliwanag ni David ang dahilan. Si Mason ay isang makapangyarihang drug boss sa mga bilanggo. At ang mas masahol pa, tumatanggap siya ng proteksyon mula sa ilang mga gwardya ng bilangguan. Sa kanilang pag-uusap, nagseselo si Mason matapos mapansin kung gaano nakalapit si Ray kay David, na dating kabilang sa grupo ni Tony. Pinilit ni Mason si Ray na gumawa ng pagpipilian. Dapat siyang sumali sa gang ni Maine o pumanig sa mga tao ni na David at Tony. Ngunit tinanggihan ni Ray ang parehong opsyon. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang mapabilang sa kahit anong gang. Ang gusto lang niya ay mamuhay ng malaya, magkaroon ng mga kaibigan, at manatiling napapalibutan ng mga disenteng tao. Ang sagot ni Ray ay malinaw na nakakadismaya kay Maine. Sa kanyang isip, kalaunan ay kukunin si Ray ng grupo ni Tony. Kaya, nang dumating ang pagkakataon, hinarap ni Mason ang sitwasyon at biglang sinaksak si Tony, na ikinamatay niya. Hindi nagtagal, nilapitan ni Ray ang mga natitirang tagasunod ni Tony. Sa halip na makinig sa kanya, agad nilang ipinapalagay na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Mariing iginiit ni Ray na wala siyang kinalaman kay Maine at hindi siya kabilang sa kahit anong gang. Ang hindi alam ni Ray ay palihim na nakikinig si Maine sa buong pag-uusap. Di nagtagal, tinawag ni Mason si Ray. Hindi niya maintindihan kung bakit tumanggi si Ray na ituring siyang kaibigan. Ipinaalala ni Mason na binabantayan at pinoprotektahan niya ito sa loob ng bilangguan. Pinatay pa niya ang isang taong may problema kay Ray. Ngunit tumatanggi pa rin si Ray na makisangkot sa mga gang ng bilangguan. Nagalit sa pagtanggi, inatake ni Mason si Ray at binugbog siya.
Nang gabing iyon, nagalit si Mac matapos marinig na ang kanyang mga gwardya ay hindi pa rin nabibigong pahirapan si Ray, lalo na ang patayin siya. Inutusan niya silang subukan ang ibang taktika. Sa halip na direktang atakihin si Ray, dapat nilang simulan ang pag-target sa mga taong malapit sa kanya. Kung si Ray ay naging desperado at bigo ng husto, mas madali ang pagtatapos sa kanya. Kinabukasan, si Hammer ay inatasan na magtrabaho sa kusina. Habang naghahanda ng pagkain, sinimulan niyang targetin si Billy, umaasa na masisiyahan ang kanyang mga baluktot na pagnanasa. Tahimik niyang hinintay ang tamang sandali upang lapitan siya. Kasabay nito, ibinalik ni Rico si Kelly sa bilangguan para sa isa pang pagbisita kay Ray. Gayunpaman, bago makita niya ito, pinilit siya ni Rico na sumailalim sa isang nakakahiyang inspeksyon. Inutusan siyang haburin ang lahat ng kanyang damit. Noong una ay tumanggi si Kelly dahil ang patakaran ay tila hindi makatwiran, ngunit iginiit ni Rico na ang regulasyon ay nabago na. Sa huli, si Kelly ay nag-aatubili na sumang-ayon upang makita niya muli si Ray. Habang pinapanood ng mga kamera ang silid, naniniwala siyang hindi maglalakas loob ang mga gwardya na gumawa ng anumang hindi naaangkop. Kinabukasan ay may napansing kakaiba si Ray. Biglang nagpakita ng bait si Rico sa kanya, ngunit mabilis na ipinakita ng kilos na ito ang tunay nitong layunin. Nagsimulang magbigay ng bastos na mga komento si Rico tungkol sa katawan ni Kelly habang ipinapakita kay Ray ang litrato nito na malinaw na sinusubukang galitin siya. Kasabay nito, tahimik na nakikipaglaban si Billy sa pagkakasala. Kanina, pinatay niya si Hammer habang ipinagtatanggol ang sarili mula sa panliligalig, ngunit di nagtagal ay pinaratangan ng mga gwardya si Ray na pumatay kay Hammer. Ang buong sitwasyon ay walang iba kundi isang plano ni Maine na galit pa rin kay Ray. Para mas lumala pa ang bagay, lantaran na nagbanta si Mycene na madali niyang mapapatay si David o kahit si Kelly kung gusto niya. Dahil sa narinig niya ito, lumampas si Ray sa kanyang limitasyon. Nag-appear siya at inatake ang mga gwardya ng bilangguan bago pa nila sa wakas ay nawalan siya ng malay. Dahil lumaban si Ray sa mga gwardya, nagpa siya si Will na makipagkita kay Mac. Nakapagtataka si Will na si Ray, na malapit na matapos ang kanyang sentensya, ay biglang magdudulot ng ganitong gulo. Ngunit agad ipinagtanggol ni Mac si Rico at ang iba pang mga gwardya habang ibinibigay ang lahat ng sisi kay Ray. Ang reaksyon ni Mac ay lalong nagdulot ng paghihinala kay Will. Malinaw na may mali sa pagitan ni Mac at Ray. Dahil sa gulo, si Ray ay itinapon sa isang nakahiwalay na kulungan at ikinulong sa loob ng isang miserableng selda. Matapos gumugol ng mahabang panahon sa maliit na selda na iyon, nagsimulang mawala ng katatagan ng pag-iisip si Ray. Nang sa wakas ay palayain na siya ni Will, si Ray ay tila halos nasaraan ng loob. Hindi maintindihan ng mabait na gwardya kung bakit palaging nauuwi si Ray sa alitan sina Rico at Mac, kaya patuloy niyang tinatanong si Ray kung ano ang talagang nangyayari. Sa halip na sumagot, nakatitig lang si Ray ng walang ekspresyon at tumatawa ng walang malinaw na dahilan. Habang unti-unting nagsisimulang gumaling si Ray, ang grupo ni Maine ay determinado pa ring patayin siya. Ang kanilang plano ay pilitin si Billy na gawin ang trabaho. Gayunpaman, hindi magawa ni Billy na patayin si Ray, lalo na matapos iligtas ni Ray ang kanyang buhay. Sa huli, humingi ng tawad si Billy sa pagtanggi sa utos. Hindi nag-atubili si Mason at pinatay siya. Ang pagkamatay ni Billy, na 18 taong gulang lamang, ay mabilis na kumalat sa bilangguan. Nang makarating kay Ray ang balita, ang kanyang galit ay tuluyang sumabog. Para sa kanya, malinaw na sinasadya ni Maine na siya ay ginagalit. Kinabukasan, hinarap ni Ray si Maine. Sawang-sawa na siya kay Maine, kumikilos na parang pamilya sila habang patuloy na sinasaktan ang mga tao sa paligid niya. Hinamon siya ni Ray ng isang laban. Sa pagsisimula ng komprontasyon, inutusan ni Mac ang mga gwardya na huwag makialam. Kumbinsido siya na ito na ang oras na mamamatay si Ray sa kamay ni Maine. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa inaasahan. Nagawa ni Ray na talunin si Maine at patumbahin siya. Sa sandaling sinimula ni David na palakasin ang loob ni Ray, biglang bumangon muli si Maine at sinubukang saksakin siya gamit ang isang kutsilyo. Sumugod si David at isinakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan si Ray. Ang magulong laban ay nag-iwan kay David ng malubhang na sugatan. Si Maine, sa kabilang banda, ay napatay sa wakas ng mga miyembro ng dating grupo ni Tony. Hindi nagtagal pagkatapos ng kaguluhan, sinamahan ni Will si Ray upang makipagkita kay Mac tungkol sa kamakailang laban. Pagdating nila, mahinahong ipinaalam ni Mac kay Ray na ang kanyang sentensya sa bilangguan ay pinalawig na. Agad na nagalit si Ray sa galit. Mula sa sandaling pumasok siya sa bilangguan na ito, bawat problema ay nauuwi sa pagsisi sa kanya. Pagkatapos ay casual na isiniwalat ang katotohanan. Inamin niya na binayaran siya ni Senador Kelton upang lumikha ng lahat ng kaguluhan sa loob ng bilangguan. Simple lang ang layunin, gawing magdusa si Ray hanggat maaari. Ngunit habang buong pagmamalaking ipinaliwanag ito ang lahat, hindi niya namamalayan na palihim na ni-record ni Ray ang buong pag-uusap. Ilang sandali pa, ang bitag ay tuluyang nagsara. Labis na nagulat si Mac nang ibunyag ni Ray na ang mga pulis ay naghihintay na. Ang recording ay naging hindi maikakailang ebidensya at ang tiwaling warden ay tuluyang naaresto.
Matapos na maging maayos ang lahat at matapos na ni Ray ang pagtupad sa kanyang sentensya, binisita niya si David. Pareho silang nakaramdam ng ginhawa nang malaman na ang tiwaling pinuno ng bilangguan ay tuluyang natanggal. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni David ang lokasyon ng perang itinago niya mula sa kanyang dating pagnanakaw. Ngunit hindi niya basta sinabi kay Ray ang tungkol dito. Ibinigay niya ang buong halaga, mahigit $1 milyon, sa kanya. Isang bagay lang ang hinihingi ni David bilang kapalit. Kailangan ibigay ni Ray ang isang bahagi ng pera sa kanyang anak na babae, na hindi niya nakita sa loob ng 15 taon. Kahit na nag-alangan si Ray noong una, pumayag siyang gawin ang kahilingan ng kanyang kaibigan. Pagkalipas ng mahigit 8 buwan, sa wakas ay muling nagkita si Ray at si Kelly, ang babaeng nanatiling tapat at naghintay sa kanya sa buong panahon. Pagkatapos ay tinupad ni Ray ang huling kahilingan ni David. Nang makilala niya ang anak na babae ni David, ipinaliwanag niya na ang pera ay nagmumula sa ama nito. Hinikayat din niya ito na dalawin si David, na matagal nang inaasam na makita siyang muli. Dahil natupad na ang pangakong iyon, sa wakas ay makapagtutuon na si Ray sa hinaharap. Samantala, si Will ay na-promote na ngayon bilang bagong warden ng bilangguan. Habang tinatanggap niya ang isang grupo ng mga bagong dating na bilanggo, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa kanila, si Senador Kelton mismo. Matapos ang lahat ng ginawa niya para sirain ang buhay ni Ray, ang makapangyarihang politiko ay napilitang maranasan ang buhay sa likod ng mga rehas. Dito nagtapos ang kwento. Salamat sa panonood.